yung mga cabinet secretaries, di ba? Dina-resign sila, courtesy resignation. Ngayon, may announcement na po ng mga na-retain. PMS Secretary Elaine Masukat, MMDA Chairman Romano Artes, Minda Chair Leo Magno, Presidential Advisor for Mindanao Affairs Secretary Antonio Cirillia. The President has given authority or instructions for me to make some announcements that are very relevant to our ongoing performance evaluation of the various offices and agencies of the executive. Partikular na bumaba ang kagutuman sa Negros Oriental at Occidental, Cotabato City, Zamboanga del Norte at Surigao del Norte. Maasahan ang mabilis na pagsasaayos ng mga nasirang irigasyon, pagpapatayo nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga manay, mga manoy. Si Dante Maravillas, Bicolano, vlogger from Albay. Kumusta tabi ka mo? Ngayon, pag-ururunan ta ining bagong mga announcement ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Yung mga cabinet secretaries, di ba? Dina-resign sila, courtesy resignation. Ngayon, may announcement na po ng mga na-retain at saka yung mga natanggal ng tuluyan. Ayan o, ibigay ko sa inyo po yung mga pangalan. And sabi dito, just in, President Ferdinand Marcos Jr. has declined the courtesy resignations of the Secretaries of DA, DAR, DepEd, TESDA, DOLE, DSWD, DOH, DMW, DOST, DOT, DICT, DOTR, and DPWH according to Executive Secretary Lucas Bersamin. So retain po. President Marcos has rejected the courtesy resignations of several cabinet members. Ito sila, Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella, Education Secretary Isani Angara, Labor Secretary Bienvenido Laguesma, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, Health Secretary Ted Herbosa, Migrant Worker Secretary Hans Kakdak, Science and Technology Secretary Renato Solidom, Tourism Secretary Cristina Frasco, Information and Communication Technology Secretary Henry Aguda, Transportation Secretary Vince Dizon, Public Works Secretary Manuel Bunuan, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, PMS Secretary Elaine Masukat, MMDA Chairman Romano Artes, Minda Chair Leo Magno, Presidential Advisor for Mindanao Affairs Secretary Antonio Cirillia, Customs Commissioner Bienvenido Rubio, National Treasurer Sharon Almanza, and TESDA Director General Kiko Benitez. So, retain siya mga kababayan. O ito yung press conference kanina. The President has given authority or instructions for me to make some announcements that are very relevant to our ongoing performance evaluation of the various offices and agencies of the executive branch. Let me first announce the people whose resignations have been accepted. Take note of this. Yung accepted po. Those whose resignations have been accepted are the following. Chairperson and Chief Executive Officer Maynardo Sabili of the Presidential Commission for the Urban Poor. Tanggal. Mr. Terence C. Calatrava, Presidential Assistant for the Visayas. Tanggal din. And Mr. Almarim C. Tila, Presidential Assistant on Muslim Affairs. Tanggal din. Terminated is Mr. Menandro M. Espinelli, Presidential Advisor for Special Concerns. Now, as far as new appointments are concerned, I have to announce that today the President has appointed Attorney Francis Edrelin Lim as the incoming chairperson of the Securities and Exchange Commission. He will take over
from the incumbent chairman Emilio Aquino, whose term will expire on June 5, 2025. Attorney Lim is a distinguished member of the legal and financial communities. He has an extensive background in corporate and securities law. He previously served as the President and Chief Executive Officer of the Philippine Stock Exchange and is a senior partner at Accra Law. Attorney Lim is also a former trustee and president of the Shareholders Association of the Philippines. He has contributed significantly to investor protection and market transparency through both his professional work and his academic involvement. He brings to this office decades of experience in corporate law, governance, and capital markets regulation. His leadership is expected to strengthen investor confidence and further promote transparency, innovation, and inclusive growth in the Philippine financial sector. At this time, we would like to tell the people that the President is deliberating on his first historic appointment to the Supreme Court. We received the list from the JBC only recently, and he is poised to make his first appointment in that court. We cannot make any announcements yet on who his choice will be. The next part of these announcements will dwell on which of the cabinet secretaries and high officials will be retained. Ayun na po, yung mga na-retained, yung mga binasa natin. O ngayon, ibigay ko sa inyo po yung mga magagandang balita ngayon. Kasi yung mga nagugutom, effective yung mga programa ng ating gobyerno, lalo na ng DSWD. Bumaba yung nagugutom nating mga kababayan. Kaya wala nang issue dito si Sara Duterte. Lagi niyang issue yung kahirapan. O, ito yung latest. Hunger incidents drop significantly for the 300,000 low-income families who are initial beneficiaries of DSWD flagship Walang Gutom program ni Secretary Rex Gatchalian. Sabi ni Gatchalian po, nag-uusapan niya kami ni Secretary Chu Laurel at kukunin namin yung mga listahan ng mga accredited retailers. Ito yung mga kadiwa ng Pangulo, mga maliliit na agri-co-op kung saan nagre-redeem ng pagkain ng mga food for beneficiaries natin. Doon ngayon isusupply, bibigyan sila ng supply yung 20 pesos na bigas para yung food credits nila mas maraming mabibili. So mayroon na pong Walang Gutom program na i-integrate yung DSWD po. Walang tigil po yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagtatrabaho para mapaangat yung buhay, mapaunlad yung buhay ng ating mga mamamayang Filipino. Panorin natin yung press briefing kanina ni Yosek Clear Castro with Secretary Gatchalian na isa sa mga na-retain na mga cabinet secretaries po. Yan po. At nararamdaman na ang epekto ng Walang Gutom program ng Department of Social Welfare and Development sa pagpapababa ng hunger levels sa bansa. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makamit ang zero hunger sa bansa. Sa resulta ng isang SWS survey, nasa 300,000 na dating food poor families ang nakakakain ng sapat at masustansyang pagkain ngayon. Partikular na bumaba ang kagutuman sa Negros Oriental at Occidental, Cotabato City, Zamboanga del Norte, at Surigao del Norte. Isa lamang ang Walang Gutom program sa mga prioridad ng Pangulong Marcos Jr. para mapabuti ang kalagayan ng ating mga kababayan. Panoorin po natin ito. O, di ba? Gutom, mabuti po ito para sa amin. Nakakatulong po siya ng mga ulo ko. Ngayon po ang mga patakaran ay okay po sa amin. Salamat po. Salamat sa Walang Gutom sa DSWD. Ang salamat. Salamat sa Walang Gutom ng DSWD. Nagpasalamat ko din ako sa programa na ini
Nagpasalamat Bicolano po sa yun, inyong programa sa DSWD na walang gutom. Salamat sa walang gutom na programa sa DSWD. Yan ang bagong At para po Pilipinas. bigyan tayo ng detalye sa tagumpay na ito, kasama natin ngayon si DSWD Secretary Rex Gatchalian, Jay Sandoval, Vice President ng SWS, at Yoli Crisanto, ang Chief ng Sustainability at Corporate Communications Officer ng Globe. Sec Rex, magandang umaga po. Magandang umaga. Tulad na nasabi ni Undersecretary Claire, alinsunod sa utos ng ating Pangulo na wakasan ng kagutuman, nilunsad ng DSWD noong 2023 ang Walang Gutom Program. Ito yung tinatawag na Philippine Food Stamp Program. Ang unang 300,000 na membro nitong program na to ay nakakakain na ng maayos at unti-unti nang bumababa ang incidence ng kagutuman among the food poor. Ngayong umaga, kasama natin tulad ng sinabi ni Yusek Claire, si Yoli Crisanto, ang Globe Chief Sustainability and Corporate Communications Officer. Mari, nagtatanong kayo kung bakit nandito ang Globe? Dahil ang Globe ang nag-commission ng monitoring and tracking study. Kinuha nila ang SWS na kasama natin ngayon na kumakatawan si Jay Sandoval na SWS Vice President para ipaliwanag ang study na nangyari o ang methodology na ginamit nila. Tumuli, kami ay natutuwa sa DSWD dahil unti-unti nang bumababa ang hunger incidents at hayaan ko siguro ang Globe na magpaliwanag ng kanilang partisipasyon pati na ng SWS tungkol sa kanilang methodology. Yun. At maraming salamat po, Secretary Rex and Yusek Claire. Kami po, we are deeply grateful for being here and for the partnership that we have with the DSWD. Alam niyo po, this is a shared objective, no, with Globe, because I don't know if you're aware, ang Globe po, way back in 2022, also launched Hapag Movement, which was also a private sector-led movement by Globe and its other partners in terms of addressing involuntary hunger. So nung nilapitan po kami ng secretary natin ng DSWD through the Management Association of the Philippines, we were only too glad to help, no, and raised our hands and said, kailangan po natin ng magandang programa na katulad nito that can scale. And more than that, we also need data. Kasi kailangan po natin makita kung ano po talaga ang naging impact ng naging programa natin. And here to prove that the data is sound and the intervention is correct, nandito po ang SWS para i-discuss po nila kung ano ang naging resulta ng kanilang mga pagsusulis. O di ba pa, mga kababayan, ayos na ayos, tuloy-tuloy ang pag-address sa Magandang umaga. kagutuman. Salamat po, Secretary Rex, Yusek Claire, at saka Ma'am Yoli. Taga-Globe po Ang siya. social weather stations po ay masaya na naging bahagi kami social ng weather pag-aaral na station ito. pala. Dalawang survey ang ginawa ng social weather stations. Isa ay ginawa noong October 7 to 18, 2024 at pangalawa ay noong December 1 to 10, 2024. Sa unang survey, nagkaroon kami ng 2,011 respondents at nung pangalawang survey, nagkaroon kami ng 1,980 respondents. Ngayon, ang mga respondents sa survey na ito ay pre-listed. Batay ito sa pagpili, sa konsultasyon at itong mga respondents na ito ay hinanap namin sa iba-ibang lugar sa Pilipinas, pinuntahan namin sila sa mga bahay nila at in-interview face-to-face. Isa sa mahalagang tanong ay tinanong namin kung sila ay nakaranas ng gutom. Ang tanong na ginagamit sa SWS tulad ng survey na ito ay isa lamang, pareho ng implementasyon, na ang tanong ay, nitong nakaraang 3 buwan, nangyari po ba kahit minsan na ang inyong pamilya ay nakaranas ng gutom at wala kayong makain? So ito yung tinatawag na involuntary hunger. Ngayon, yung mga nagsabing oo, nakaranas kami, ang follow-up question ay, nangyari po ba yan ng minsan lamang, mga ilang beses, madalas o palagi? At ito, tulad ng sinabi ko, ay batay dun sa mga ilang surveys na ng SWS, yung standard question namin. At nitong huling survey nung March of 2025, ang resulta ng national survey ng SWS sa general population households, nakakuha kami ng 27.2% na nagsasabi na sila, ang kanilang pamilya ay nakaranas ng involuntary hunger. Ngayon, dito sa resulta ng survey na ginawa para sa DSWD na sinuportahan ng Globe, nakita namin ang resulta ay about 50%. 47% siya overall,
nung wave 1 at 46.4 siya nung wave 2. So kung ikukumpara natin, yung national mas mababa kumpara dito sa targeted areas kung saan kami nag-interview para sa DSWD, na nagpapatunay na yung mga respondents dito sa survey na ito ay talagang yung mga food poor, yung may hirap at nakakaranas ng gutom dahil nga mataas yung porsyento. Lamang po, magandang umaga. Thank you very much, sir. We now open the floor to questions for Secretary Gatchalian, Mr. Sandoval, or Ms. Crisanto. Christian Yosores, DZMM. Good morning, Secretary. Doon po sa survey na lumabas, yung mga kinategorize nila yung mga sarili nila as food poor, ano po ba yung nabanggit nila mga dahilan kung bakit hindi sila nakaka-experience ng pagkain in a day? Siguro I'll let SWS answer that kasi bahagi yan ng questionnaire nila. Una, yung hunger, tinanong namin kung nakaranas sila ng pagkagutom. Yung food poor naman, may mga tanong din kami na nagsasabi kung sila ay food poor, pati yung food insecurity. May mga indicators kami na ang tanong ay, nangyari ba na ang inyong pamilya ay walang pagkain? Ilang beses, gaano kadalas nangyari na ang inyong pamilya ay natutulog ng gutom at hindi kayo nakakain? So may mga indicators na nagpapatunay o nasusukat kung sila ba ay food insecure, among other items. Natukoy po ba doon, sir, kung sila ba ay kulang yung sahod nila, wala silang pambili ng pagkain? May mga indikasyon din doon sa survey, gaano yung inyong income, gaano ang inyong mga gastusin para sa iba't ibang mga bagay at nako-compute din naman. Na GMA News. Kay Secretary Gatchalian, sir. Nakita ko ho, isa sa mga key components ng programa ay yung employment promotion. Ito ho mga naiangat natin mula sa gutom, 300,000 of them. How are we capacitating them, helping them fend for themselves? Kasi hindi naman ho siguro habang buhay nasa programa sila. Tama. Alinsunod sa utos ng ating Pangulo, itong mga social welfare na intervention, temporary lang, para maitawid lang sila. In this case, sinisigurado natin na may pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Ngayon, alam natin na may exit to. Katulad ng lahat ng programa natin, may exit to. Importante ngayon na nakakakain na kayo, dapat samahan nyo na kami sa productive workforce para makapagtrabaho tayo. Correct. At pag may karagdagang income na or stable income na sa pamilya, pwede na mag-exit. Paano natin ginagawa yan? Si TESDA kasama namin at ang DOLE. Ang TESDA, kasi alam natin, kulang sa skills ang iba nating benepisyaryo. Gusto ko, wala silang angkop na mga kakayanan or kaalaman. Pasok ang TESDA to give them the skills na kailangan nila. Ini-enroll namin sila. Pangalawa, may mga job fair na idadaos ang DOLE para sa mga beneficiaries natin, purely for our beneficiaries, para ma-match yung type ng companies na pupunta sa job fair para masigurado natin na angkop naman doon sa mga kakayanan at kapasidad ng ating mga beneficiaries. So it's a whole, kumaga, ang importante dito, may nakakain, may trabaho. Paano ho yung ano natin dito? At what point do we let them go? Kung matatandaan mo, Ivan, I was here 2 years ago when we launched this. Magkakasama rin tayo dito. Na-explain namin yung exit mechanism. Una, papasok na yung community-based monitoring system o yung CBMS ng PSA. That's an annual survey. Lalabas na ang DSWD, yung listahanan namin, hindi na yon gagamitin. Pangalawa, meron rin yung Family Income and Expenditure Survey na ginagawa ng PSA. Etong mga to ay enough para makita namin kung itong mga pamilya na to ay makakategorize pa natin na food poor. Pero sa aming project design, ngayon na kumakain na sila na maayos, pag iigtingin yung programa, i-expand, kasi remember, ang food poor niyan, 750,000. Naka-first 300,000 pa lang tayo. So within the year, idadagdag natin yung other 300,000. Next year, another 150,000. And as they progress, dahil may trabaho na sila, hindi na sila gutom, pwede na sila maging produktibo, kasama natin sa workforce, mag-e-exit naman tayo na mag-e-exit tools that I mentioned. Ikalat po ninyo ito na good news. Buena People's Television. Good morning, Secretary. Sir, do we have a plan to integrate the 20 pesos rice to the Walang Gutom program? Baka pwedeng yung vouchers ng beneficiaries magamit din na pambili ng 20 pesos rice. Eksakto yung tanong mo. Utos ng Pangulo na walang sariling departamento na gagalaw ng hindi in coordination with other departments. Kahapon lang ng hapon, nag-usap kami ni Secretary Laurel
at kukunin na yung mga listahan ng mga accredited retailers. Ito yung mga kadiwa ng Pangulo, mga maliliit na agri-co-op, kung saan nagre-redeem ng pagkain yung mga food poor beneficiaries natin. Doon ngayon isusupply, yung bibigyan sila ng supply nung murang yung 20 pesos na bigas para yung food credits nila, mas marami pa silang mabili. Sir, kailan po Very kaya good. pwede mag-start? Nagsa-start na. Binigay na namin yung listahan sa Department of Agriculture, and they're now going to make sure na yung mga retailers na to, around 1,000 of them for now, makatanggap na ng murang bigas para yun ang maibigay naman nila doon sa mga food poor nating beneficiaries. Eden Santos, Net 25. O baka hair Good morning follicle po, na naman. Kung Ang tanong ilan po na yung lagi dito, hair porsyento follicle ng ng ating mga Pangulo. pamilyang Pilipino ang nagsasabing gutom po sila. Yun ba yung 27 point something na binabanggit po Taga ng Net SWS? 25 Palagay ko kasi. mas maganda SWS ang sumagot niyan. 7.2% ay batay sa isang national survey ng SWS noong March of 2025. Dito sa survey na ito para sa DSWD, ang nakita namin nung wave 1, on the overall, 47.1% ang nagsabi na sila ay nakaranas ng involuntary hunger. Itong wave 2, nakita namin na 46.4 yung nagsabi na nakaranas sila ng kagutuman. So kung ikumpara natin yung resulta na ginawa ng SWS para sa DSWD, mas mataas yung porsyento na nagsasabi na sila ay nakaranas ng gutom kumpara doon sa average Filipino household batay sa national survey ng SWS. Paano po natin ipapaliwanag yun na hindi magkatugma yung bilang ng mga nagugutom pong mga Pilipino? Okay. Yung survey ng SWS nitong March 2025 ay general households sa buong Pilipinas. Yung survey na ginawa ng SWS para sa DSWD ay targeted yung respondents natin. Sila ay nanggagaling sa mga mahihirap na probinsya, sila ay mga mahihirap na sambahayan. So kaya expected nga na mas mataas yung kanilang pagkaranas ng kagutuman kasi sila yung galing sa mas mahihirap na bahagi ng lipunan. In numbers po, ilan po yung katumbas ng 44 point something percent and 46 point something? Hindi, wala akong numero na ito pero pwede mag-compute. So that's the 44, yung 47% of the 2011 household. So that's about mga almost 900 households na nagsabi na sila ay nakaranas ng involuntary hunger. So ibig po sabihin, mas marami pa rin po yung mga Pilipinong na gutom na dapat matugunan yung kanilang kagutuman dun sa target po ng DSWD na 750,000. Tama. Pero maganda rito, batay dun sa survey, bumaba yung karanasan, yung report nila na sila ay nakaranas ng gutom. Bumaba siya ng 4.1% na nagpapatunay na yung walang gutom na programa ay nakatulong para mabawasan ang kanilang karanasan ng pagkagutom. Kay Secretary Gatchalian po. Yan, bago ko lang, madagdagan ko lang yon. That's why sa instruction ng ating Pangulo, dapat sa mabilis na panahon, palawakin yung programa. Kasi nakita na natin dun sa first 300,000 na yung intervention works. So ngayon, pag pinalawak pa natin yung programa sa more at maabot natin 750,000, alam natin na it will also work lalong-lalo na sa mga food poor families. So ito pong programa ito, sabi ninyo ay temporary lang naman. Ano po yung ating long-term solution? Lagi ko nga sinasabi, ang buong pangalan ng departamento namin, Social Welfare and Development. Yung long-term, yun yung development. Kadalasan ang napag-uusapan yung social welfare. Sa development side, yun yung pinag-usapan natin kanina ni Ivan. We'll make sure na makahanap ng trabaho itong mga pamilyang to para may stable income. Correct. Maiangat na natin sila sa level ng antas ng pamumuhay para hindi na nila tawagin yung sarili nilang mga mahirap. Tama. Kasi rin right, nag-aaral namin, gutom sila eh. Wala silang sapat na enerhiya para mag-participate in a productive manner sa nation building dahil gutom sila. At the same time, naghahanap sila ng kakainin. So ngayon na binibigyan na sila ng gobyerno ng pagkain, tinutulungan na sila ng gobyerno makabili ng pagkain, pwede na natin sila mahasa ng iba't ibang mga skills para makapagtrabaho. Correct. Thank you po. Tuesday New, DZBB. Good morning, Secretary. Sir, in 3 years' time, ano ang projection or nakikita nyo pagkatapos nitong programa na ito na walang gutom? Well, para sa food poor families, ang goal natin, wala ng gutom. Yun ang vision ng ating Pangulo, yun ang instruction ng ating Pangulo, at sisikapin ng DSWD na gawin yon araw-araw.
And yung budget, sir, for the program is sustainable naman. Yes, kung sa katunayan, bago nag-Holy Week, nag-post kami na naaprubahan ng NEDA itong programa na to. Kaya meron na siyang sariling line item sa budget at na-assure rin ng Pangulo na sisiguraduhin na may sapat na pondo itong programa na to patakbuhin in the next 3 years para maibsan na natin o mabawasan o ma-zero out natin ang kagutuman. Thank you, sir. Pwede po sa Globe. Ayan, Globe. Good morning, ma'am. Morning. Ma'am, ano ang nagtulak sa inyo para i-pursue yung ganitong klase ng project ng gobyerno? Mayroon namang ibang mga other projects. Bakit po ito? So, tulad nung nasabi ko kanina, it is about shared objectives, no? Like I mentioned earlier, 3 years ago, specifically immediately after the pandemic, nag-launch kami ng Hapag movement, which is about hunger alleviation, involuntary hunger alleviation. So in the whole of the private sector, marami tayong naging tulong-tulong in terms of community pantries. Natatandaan niyo po ba yon? Nung panahon ng pandemya, nagtulong-tulong tayo dyan. But after that, we also saw na marami pa, hindi pa tapos. No? So we launched that, we raised money through our partners, even our customers, yung sa inyong mga Globe Rewards and all that. And we started giving out food with partners, Ayala Foundation, SOS, Tucci, marami tayong foundation naka-partner. And then, lumapit po sa atin ang Management Association of the Philippines kasi nga, through the intercession of our department secretary. And we said, since we're doing this anyway, this is our chance to do a program to alleviate hunger at scale. Kasi ang kapartner mo na, DSWD na. But we said, we needed more. That more means we need to understand does the intervention work. Kasi for private sector, syempre, kailangan din natin makikita yung datos, no? That's very important. So we needed to know kung talagang tama yung ginagawa. At kung hindi, then we go back to the secretary and say, Secretary, we need to tweak the program a little bit. But owing to the results ng ating commission study from the SWS, the intervention does work. And we're very happy dun sa naging results ng ating intervention. Last 2 questions. Last 3. Sam Medinilla, Business Mirror. For Sir Gatchalian po, meron na po ba tayong result ng study to adjust yung 3,000 monthly food voucher? Tapos saan po magkano yung adjustment at saan po yung possible funds? Sir? Bago ko sagutin yan, gusto ko lang i-point out na may pangatlong wave tong tracking study ng Globe at ng SWS. The data collection is happening right now and we will make sure na pag bumalik na yung resulta, we also announce it. Tulad ng sinabi ni Yoli, tracking is important. Ngayon sa departamento, sa utos ng ating Pangulo, sisiguraduhin dapat na lahat ng programa nakakamit niya yung objective niya. Ang objective, mawala ang kagutuman. Now, yung tinatanong mo, meron kaming pilot tungkol nga sa pag-aaral na pwede pa kung paano pa i-improve yung programa. Pero dito pa lang sa programa na to na 3,000 na food credits, tumatalab na yung gamot eh. So, yun, we're looking for enhancements. Wala pa yung resulta. And we will also make sure na pag natapos yung pilot na yun sa madaling panahon, ilalathala rin namin yun na pagkaalaman pa namin kung paano mapaganda yung programa. Just na lang for my part, sir. Na-mention po nila na parang plano na eventually mag-graduate yung mga beneficiaries nito. Doon sa 300,000 po na beneficiaries ngayon, ilan po doon yung parang na ongoing na yung para gumraduate sila? Masyado maaga pa sabihin yan. Kasi nga tulad ng sinabi ko, we're still training them. We're making sure na may sapat silang skills sa pagtatulong ng TESDA at ma-job place sila. Very new pa tong programa, pero ang assurance namin sa inyo, nakatutok rin kami dun sa exit mechanism. Kasi panandali ang pangtawid lamang itong programa na to. Ang pangmatagalan, trabaho. Thank you po. Jean Mangaluz, philstar.com. Good morning. Sa SWS survey, it says that there's still a high prevalence of severe hunger. Do we have the percentage on this? And later to Sec, can we ask what are the interventions for severe hunger? Okay. Batay dun sa survey, ang nagsabi na nakaranas sila ng severe hunger ay 15.6% nung wave 1 at 12.1% nung wave 2. So bumaba. Pag kinumpara natin yung beneficiary households at saka non-beneficiary households,
makikita natin na mas bumaba yung karanasan ng severe hunger among beneficiary households. So nagpapatunay din ito na yung walang gutom na program na-address niya yung severe hunger nung beneficiary households. We can accommodate more. Vance Fernandez. Yun yung second question. Okay. So the solution, kung mahiram ko yung words ng ating kaibigan sa Globe ni Yoli, the intervention is working. So kailangan ipagpatuloy, palawakin, at tatagan. Kaya yung tatagan, yun nga yung tinatanong. Meron kaming ongoing na study kung paano pa namin ma-improve. Bahagi nun yung nutrition development sessions. Turuan natin ang ating mga kababayan na ano bang ibig sabihin ng mga iba't ibang klaseng food groups. Kasi alam natin tayo mga Pinoy, doon tayo sa matamis at maalat all the time. Pero tinuturuan natin sila ano ang healthy eating. Yung mga bahagi na yan, ano yan culture up change yan, behavioral change. So yan, nag-i-invest tayo dyan. Bukod dun sa trabaho at skills, part ng kondisyon nitong programa na to ay umattend sila ng nutrition development sessions para maturuan sila kumain ng tama, maghanda ng tamang pagkain. Thank you, Secrex. Vance Fernandez, Police Files Tonight. Yes, good morning, sir. Sabi niyo walang gutom. Now, who are qualified with the 2025 Social Amelioration Program? Because sinasabi natin na may mga membership, they would like to social amelioration program, sir. Ma'am, wala na tayong, all of these are social amelioration programs. Yes. Which one in particular po? The one who are going to reapply, do they need to reapply again? Ma'am, wala na ho tayong tumatakbo na. Yan, social amelioration, yan yung SAP nung COVID. Yes. Wala na ho yan, matagal na pong wala. Anong mga sakop nito, sir? Ma'am, wala na po yung social amelioration. Nagtumigil ho yan during COVID. That was the intervention of the department during COVID. But if you want to categorize all our programs as social amelioration, iba-iba po yan. May 4Ps, meron tayong AICS, meron tayong AKAP, but yung SAP program itself, tumigil ho yan nung COVID. Last na po yun nung COVID. So, walang gutom, sir? Ma'am, magkaiba ho yung walang gutom sa SAP. Yes. Yung SAP, matagal na ho tumigil yon. Ang tinutukoy niyo po ba ay yung walang gutom? Yes, sir. So ang tanong ho niyo is paano mag-a-apply sa walang gutom? Ma'am, hindi ho nag-a-apply. Tulad ho ng sinabi natin, ginagamit natin yung database na meron ng gobyerno. Sa unang round ng 300,000, ginamit natin yung listahanan na database. But kung matatandaan nyo, sa batas, sinabi na dapat papasok na this year yung community-based monitoring system. So doon na tayo hahango ng mga bagong beneficiary for the next 300,000. Yung CBMS, ang may pangangasiwa po niyan, PSA, hindi na ho DSWD. Yes, sir. On another issue, sir, kasi alam natin nagba-viral to yung nasa Makati, no? Na isang humingi ng tulong and you gave them about 80,000. Now, may mga tao na gusto rin na humingi ng tulong sa DSWD. Will you allow them to... Una po, araw-araw, libo-libo na mga mamamayan natin pumupunta sa aming tanggapan. At ang utos ng Pangulo, lahat ng nangangailangan ng tulong, tutulungan. Whether it's medical assistance, burial assistance, at iba't iba pang klaseng tulong. Now, gusto ko lang linawin yung sa nag-viral. Bahagi ho yung responde nun ng programa nating pag-abot. Noong 2023 rin, ang instruction ng ating Pangulo, ni isang pamilyang Pilipino dapat walang nakatira sa lansangan. Kaya nilunsad yung pag-abot program noong 2023 kung saan mahigit sa 100 social workers araw-araw ang umiikot sa lansangan ng Metro Manila para hikayatin ang mga pamilyang nakatira sa lansangan at individual na nakatira sa lansangan na sumama sa amin para mabigyan ng intervention. Temporary housing, livelihood assistance. Yung 80,000 na yon ay base sa guidelines ng DSWD at sa assessment ng social worker. Yung guidelines, may range yun ng presyo kung ano ang kaya natin ibigay na grant. Yun ang pinakamataas. At ang nag-assess nun ay ang licensed social worker natin. Yung mga guidelines na yan, nakapublish po yan. At I wanna point out na yung babae, si Rose, bigyan natin yun ang pangalan, hindi siya unique. 5,000 na mga pamilyang nakatira sa lansangan o individuals na nakatira sa lansangan ang natulungan ng pag-abot program. Iba-iba ang kanilang natanggap. May iba 80,000, may iba 1,000. Gusto ko 10,000. Gusto ko i-point out na may kondisyon to. Hindi to binibigay ng isang bulto. Katulad dito kay Rose,
in tranches siya ibibigay. At may supervision at monitoring ng social worker. So ibig sabihin, binabantayan ng social worker yung progress niya. Hindi binigay tapos goodbye. Kung hindi pagbigay, sinamahan pa siya sa tindahan para makabili ng pauna niyang mga stocks ng kanyang tindahan. Pagtapos noon, may mga home visits ang ating mga social worker para ma-check kung gumaganda na unti-unti yung buhay ni Rose. So gusto ko i-point out na lahat tinutulungan, hindi special case si Rose. Meron tayong guidelines, ang kwentong to, Very good. social work assess at nananaig ang boses ng social worker. Pero sir, meron din na, let's say, talagang yung may bahay nga sila nakatira sa mga informal settlers, wala rin silang makain pero nais nilang maka-avail nitong sinasabi ninyo na gusto nilang magkaroon ng tindahan. Tama. Meron kaming ibang programa para sa kanila. Ang tawag doon yung Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Dalawang klase yon. Una, tinutulungan natin sila makapagsimula ng kanilang maliliit na negosyo. Pangalawa, tinutulungan natin sila maging employable, skills-based. So pwede nila i-avail yun at lahat ng detalye niyan nakalathala sa aming mga social media accounts kung paano, sino, at kung ano ang dapat gawin. Basta ang gusto namin i-point out, lahat tinutulungan ng DSWD. Okay. Follow-up, Nel Maribohok, UNTV. Follow-up kay Rose. May nagsasabi na unnecessary and parang unjustified yung paggagawad daw po ninyo bilang honorary social worker. Una sa lahat, hindi ho ako ang naggawad doon. Hindi ako ang nagbigay ng term na yon. Yung social worker namin nakasama, ang mismong nagsabi na she is, sa mata niya, has the making of a social worker. Nung ginamit yung term na yun ng social worker na kasama namin, ang nakita niya doon hindi yung skills. Kasi alam natin na walang skill set si Rose. Malinaw sa atin yon dahil grade 2 lang natapos niya. Pangalawa, walang official na conferment na nangyari dahil wala naman sa kapangyarihan ng secretary yon, more so ng department. Symbolic yung pagkakasabi nun. Ang paliwanag na namin, ang nakitaan sa kanya ay yung mga katangian ng isang magaling na social worker. The social worker who coined the term na kasama ko, ang tinutukoy niya doon yung value set na meron si Rose. Alam niyo, yung social work, it's the most noble profession there is. It is the profession with the biggest heart. Bukod sa skill, may puso to. At si Rose, nakitaan nila nung puso na yon. Una, empathy. Pangalawa, compassion. Pangatlo, altruism. Ibig sabihin, gusto niyan tumulong kahit siya mismo kailangan ng tulong. Kaya nga kinabukasan, sabi niya, sasamahan namin kayo kasi nakita ko nagtatakbuhan yung mga nasa street dwellers. Pag nakikita kayo, hayaan nyo na ako ang kumimbinsi na tumutulong ang gobyerno, hindi dapat katakutan. So yun lang yun. Sabi ko nga sa isang panayam kahapon, it was not meant to demean anybody. Dahil why will we demean when the term came from a social worker herself? Ang amin lang, kumbaga, it's a symbolic title because of the values na meron siya. Pero hindi namin sinasabi na registered social worker siya. Hindi namin sinasabi na social worker siya. Ang sinasabi lang namin, she has the making of a good social worker. At sana, sabi nga niya gusto niya mag-ALS, sana pag natuloy yun ang kurso na kunin niya. May kumontra pa kasi. I-rethink daw, isipan yung paggawad ng honorary title na honorary social worker. May ganun mga kababayan. Marami na inggit doon. Dito meron rin kayo sa imboto na. Maging masaya na lang kayo para doon mga kababayan sa babaeng tinulungan ng gobyerno. At hindi man po isahan, malinaw yung paliwanag ng sekretary. Sub sa trabaho yung ating Pangulo para ayusin ang buhay ng ating mga mamamayan. Ayan inaward itong mga equipment mga kababayan Sabi rito, sinaksihan kahapon ito ng Pangulong Marcos ang pamamahagi ng ikatlong tranche ng mga kagamitang pang-irigasyon, pansaka at operations and maintenance equipment sa mga beneficiaryo ng refleeting program ng NIA. Sa seremonya sa Taguig City, binahagi ni PBBM na sa tulong ng mga sasakyan, backhoe, dump trucks, excavator, maasahan ang mabilis na pagsasaayos ng mga nasirang irigasyon, pagpapatayo ng mga bagong proyektong pantubig, dagdag pa niya mula Luzon hanggang Mindanao. Magkakaroon ng sistemang patubig para mas malaking ani, kalidad ng mga produkto
at mas mataas na kita ng ating mga magsasaka. Nainggit yung mga DDS po. Yan. Dahil dito, imbis matuwa po, nilalait pa yung ating Pangulo. Ngayon, pagdating naman po sa paglaban sa droga, tingnan naman po ninyo ito. Fishermen recovered floating shabu valued 1.5 billion in the West Philippine Sea. Tinunover po sa ating PIDEA. Kita ninyo yung coordination, yung ating mga mamamayan na mismo. Nakikipag-coordinate, mga mangingisda, malamang mga Chinese na naman yung may kinalaman dito. West Philippine Sea po, nagpoposlit ng mga droga, 1.5 billion. Yan So yan man lang po mga kababayan for now. Bye-bye. Po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.